Alright, ayan. So welcome. Dito ako ngayon sa Kabuyaw. Isang mataas na lugar dito sa amin. So ang verse natin ngayon ay Psalms 19 verse 1. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hand. So dito ay malinaw na sinasagot ng Biblia yung katanungan na totoo nga bang may Diyos? At ang sabi niya dito, ang mga kalangitan ang nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos at mga gawa ng Diyos. Kaya ang lahat ng nilikha ang nagpapatunay na may lumikha. Ngayon, ano ba kasi yung mga bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi naniniwala ang tao sa Diyos? Una, dahil daw hindi kasi nila nakita. Kaya merong kasabihang to see is to believe, which is tama nga naman. Kaya dapat talaga wag nating paniwalaan yung mga hindi totoong Diyos-Diyosan, kagaya ng si Zeus, si Poseidon, ba? At lahat ng mga hindi totoo, hindi dapat natin pinapaniwalaan dahil hindi natin sila nakita. Pero ito meron kasing mga bagay na kahit hindi man natin nakikita ay totoo. Bakit? Dahil maraming patunay. Halimbawa, ang hangin, ang gravity, ang history, ang wifi. So marami ang mga bagay na hindi natin man nakikita pero totoo. Bakit? Kasi may patunay. Diba? Ganon din ang Diyos. May patunay at ang maraming patunay. Pangalawa, na dahilan na nakikita natin ay dahil ayaw lang naman kasing sumunod ng tao. Ayaw niya ng responsibilidad. Pero ang tanong, kaya mo bang pumunta sa langit nang wala ka sa Diyos? Diba? So ngayon, bakit ba kasi inireveal ng Diyos ang kanyang sarili sa tao? Ito ba'y dahil kailangan niya? Mali. Dahil ito ang kailangan ng tao. Yun ang nakabubuti sa tao, no? Para makasunod tayo at maligtas. Ayan. So ano naman ang kalagahan nito? Bakit ba kasi kailangan nating malaman at maintindihan na merong ang Diyos, na totoong may Diyos? Una, para maintindihan natin na merong paghukom talaga, na totoong may langit at may impyerno, no? Na kung gaano katotoo ang langit, ganun din ang impyerno, may afterlife. Pangalawa, para maintindihan natin na hindi pala tayong malayang gawin ang lahat ng gusto natin sa buhay na ito, no? Dahil ang ibig sabihin nun ay kapahamakan. Kaya dapat palagi tayong nakadepende sa Diyos. Pangatlo, para maintindihan natin na hindi pala natin pagmamay-ari ang ating sarili at lahat ng mga bagay, no? Na may nagmamay-ari sa atin at may pinanggagalingan ang ating buhay, hininga at kalakasan. Ngayon ang tanong, paano pag nahiwalay tayo? Diba? Hindi ba't yun ay kamatayan? Paano pag eternal? Di ba't yun ang impyerno? So kailangan nating isipin yun, Ngayon, sa mga taong hindi pa rin naniniwala na may Diyos, ang katotohanan kasi ay hindi kailanman magbabago kahit na ayaw nating paniwalaan. Kahit halimbawa, kahit ayaw nating paniwalaan na someday tatanda tayo at mamamatay balang araw, mangyayari pa rin yun kasi yun ang katotohanan. Ganon din ang Diyos. Ayaw man natin paniwalaan, meron pa rin Diyos na huhusga sa atin sa huling araw. Dahil yun ang katotohanan. Ayan, so ikaw, anong masasabi mo dito? Comment down. Bye.